Basahin ko po yung teksto natin ngayon, umaga, na matatagpuan po natin sa Deuteronomy chapter 1, verse 28 hanggang 31. Ganito po ang sinasabi. Verse 29 hanggang 31. Then I said to you, do not be terrified or afraid of them. The Lord your God who goes before you, He will fight for you, according to all He did for you in Egypt, before your eyes, and in the wilderness where you saw how the Lord your God carried you as a man carries his son, in all the way that you went until you came to this place. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon sa muling pagkakataon na makatayo sa inyong harapan ngayong umaga. Nais ko pong simulan ng mensahe ng Panginoon ngayong umaga sa isang classic Filipino folk story na kung saan ay merong mga Amerikanong pumunta sa Pilipinas at isa sa kanilang hilig ay mangolekta ng magagandang orchids. Sa kanila pong pagpunta sa bundok ay nakakita po sila ng isang magandang orchids na hindi pamilyar sa kanila. Kaya nagkaroon po sila ng interest na kunin yon, kaso nga lang ito po ay nasa isang malalim na bangin. At yung pong mga kasama nila ay hindi po magte-take ng risk na kunin yung orchids na yun dahil ito ay nakabitin sa gitna ng isang malalim na bangin. Nag-isip sila ng paraan kung paano itong kunin at nagbigay ng isang paraan yung isang kasama nila. Sabi, talian natin sa katawan yung isang Pilipino na iuhulog natin siya doon sa bangin na nakatali ng lubid upang makuha niya yung orchids na gusto nating makuha. Pero ayaw ng Pilipino na isang may edad na Pilipino ang gawin yun sa kanya. Hanggang sa mawalan sila ng pag-asa na gawin na lang yung kanilang balak. Pero sa isang pagkakataon ay meron silang nakitang isang batang nangunguha ng mga kahoy na panggatong sa kanilang bahay. Ang sabi nila, tamang-tama itong batang ito, magaang. So iuhulog natin siya doon, tatalian natin sa katawan at aabutin niya yung orchids na yon at bibigyan natin siya ng malaking halaga. So kinausap nila yung bata at ipinakita kung gaano kalalim yung bangin at tumahimik lang yung bata, inalok ng pera at sabing ganun ay ito ang gagawin mo. So sa tansya nila papayag yung bata kasi malakas yung loob at siyempre merong kapalit na pera yung kanyang gagawin. Pero nakatahimik lang yung bata at sinabi ng bata, teka muna. So umalis po yung bata. At sabi ng mga Amerikano, naku, ayaw din pumayag ng bata kasi malalim nga naman yung bangin. Sinong magtatangkang pumayag sa ating gusto? Pero maya-maya po ay nagulat sila, dumating po yung bata. Kasama po yung kanyang tatay. At sabi po ng bata, payag po ako sa isang kondisyon na yung aking tatay ang siyang hawak ng lubid. Walang tiwala, ano? Tiwala lang ay doon sa kanyang tatay. Ang pamagat po ng ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga, doon po sa Deuteronomy chapter 1, verses 28 to 31, ay ang Diyos bilang ating Ama. Ang Diyos bilang ating Ama. Ngayon po, dito sa New Zealand, ay ating pong kinikilala ang mga tatay. Happy Father's Day po. Bawal pong magluto at saka maglaba. Hindi natin araw. Kaya, nagluto pa rin. Nagluto pa rin dahil love magluto eh. Talaga, love talagang yun eh. Dahil sa talagang love magluto at kumilos sa loob ng tahanan. Amen. No? At ngayong umaga ay sa ating pagdiriwang ng pagkilala sa mga tatay, ay ating patuloy na kilalanin ang ating Diyos bilang ating Ama. No? At sa ating pagbubulay-bulay dito sa Deuteronomy chapter 1, verses 28 to 31, ay merong tatlong bagay tayong makikita na nagpapahayag tungkol sa Diyos bilang ating Ama. Una po, na ating makikita sa verse 29 ay ang ating Diyos bilang ating Ama ay nagpapahayag ng kanyang proteksyon at pag-iingat sa atin. No? Isa po sa quality ng ating qualities na kung saan nating makikita o ipinapahayag ng ating Diyos bilang ating Ama
ay yung nagpoprotekta at nag-iingat sa atin. Sabi po doon sa verse 29, then the Lord said to you, do not be terrified or afraid of them. Ang kausap na po ni Moses during this time sa Deuteronomy ay yung pong second generation. Kung ating pong matatandaan mula doon sa nakaraang mga libro, nung matapos po silang ang Israelites ay matapos pong lumaya sa pagkakalipin sa Ehipto, ay nagbiyahe na po sila, naglakad na po sila patungo doon sa lupang Kanaan. At dumating yung pagkakataon na kung saan ay nung sila po ay maraming kwento ng kung saan ay pinatnubayan ng Panginoon, niligtas ng Panginoon, nakatawid doon sa dagat na hinati ng Diyos, at sila po ay patungo na doon sa lupang Kanaan, at sila po ay nagkaroon pa ng pagpapadala ng espiya para tignan yung lupang Kanaan kung ito nga ay matabang lupa, maayos, at pwede nga itong talagang tirhan na pangako sa kanila ng Diyos. Kaya naman itong si Moses ay pumayag at makikita natin na kung saan ay pumunta sila doon, nag-report yung 10 espiya, maganda yung kalang report pero may kasamang takot. Maliban kay Caleb at kay Joshua na nag-report na kung saan ay positibo at may kasamang talagang tibay ng pananampalataya na niyayaya na yung bayang Israel na dumako na nga doon sa Kanaan sapagkat ito ay binigay sa kanila ng Diyos. At kayang-kaya nga, sabi sa mga terminong ginamit ay kayang-kayang lupigin ito sapagkat ito ay pangako ng Diyos sa atin. Pero ang nangyari ay nanaig yung karamihan ng mga Israelita, tinangkang babatuhin, papatayin si Caleb at si Joshua at hindi nila sinusunod si Moses, namayani yung takot sa kanila, kaya naman ang Diyos sa kanyang parusa sa bayang Israel ay 40 years, imbis na sa kanilang paglalakad ng 40 days patungo sa lupang Kanaan, ay umabot ng 40 years na sila ay paikot-ikot lamang dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Kaya naman, ikinukwento ni Moses dito sa bagong henerasyon sapagkat isa sa parusa ng Diyos ay hindi sila makapapasok, yung mga old generation, yung mga oldies ay hindi makakapasok sa lupang Kanaan kasama si Moses, maliban kay Caleb at kay Joshua at saka sa 20 taon pababa. Kaya pinapaalala ni Moses sa second generation na ito, dito sa Deuteronomy na kanyang kausap, ikinukwento niyang muli, bagamat tipikal na lagi ikinukwento ng mga magulang kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanila mula pa sa kanilang mga ninuno. Pero dito sa Deuteronomy, ikinukwentuhan niya uli, nirirenew niya yung covenant ng Diyos sa bayang Israel at sa istorya ng lahat ng mga ganap doon sa bagong henerasyon, sa 20 years old, pababa. Na ito yung ginawa ng Diyos pagpunta nyo doon sa bayang Kanaan. Ito yung katigasan ng inyong mga magulang, kaya ito ang nangyari. Kasama sa mga ikinuwento ni Moses. At habang kinukwentuhan niya itong mga bagong henerasyon, ay binibigyan niyang diin kung paano yung ating Diyos ay ating Ama. Unang-una ay nagbibigay ng proteksyon at pag-iingat sa atin. Kung ating pupuntahan yung mga ugali ng 12 tribo, bawat tribo ay merong representative para maging espiya sa lupang Kanaan, pagpunta na doon. Kung titignan natin yung ugali ni Ruben, yung representative ni Ruben, takot yung naghari sa kanya. Siya po ay preoccupied ng mga nakaraang mga pagkakamali. No? Kapag lagi mong sinisisi yung sarili mo at lagi kang nakatira, namumuhay sa nakaraan, minsan talagang hindi ka makamove on. No? Dahil lagi kang namumuhay sa nakaraan. At yung mga nakaraan ang lagi mong isinusumbat sa sarili mo, kaya takot kang humakbang. No? Ganito yung ugali ni Ruben. No, preoccupied siya sa kanyang sarili at soon sa mga nakaraang pagkakamali. Ang ugali ng representative ni Simeon ay takot pa rin yun ng hari sapagkat lagi siyang nakafocus sa mga hindrances. Parang yung Israel sa panahon ni David na nakatingin sa higanting si Goliath, pero si David naman ay nakatingin sa kapangyarihan ng Diyos na sabi niya, ang laki nito, siguradong tatamaan ito. Pero ang Israel naman ay nakatingin na ang laki nito, hindi natin to kayang gapiin. So laging nakatingin doon sa problema, no?
So, tingnan natin, baka makarelate tayo, baka isa sa mga sampung representative na mga tribo na ito ay nagre-representa sa atin, no? Na kung saan ay lagi tayong nakatingin sa problema, hindi natin makita yung gagawin ng Diyos sa gitna ng mga suliranin. Doon namang sa representative ni Levi, mix yung faith and doubt, yung pagkatakot. Kasi taong simbahan eh. Di ba? Taong simbahan. Na kung saan nagpapahayag dapat ng pananampalataya ng mga salita ng Diyos, pero hindi alam. So na-paralyzed dahil nga, ano ba, hindi niya maitimbang, dapat ba tayong magtiwala at sumunod sa Diyos o tignan natin yung mga report kung ang talagang kalagayan. Kasi talaga ang report ng 10 para lamang tayong tipaklong sa sobrang lalaki nila. Ang lalaki nila, mga mahuhusay sa pakikipagdigma. Bagamat sinabi nilang talaga namang matabang lupa. Kasi biruin mo yung isang buwig ng ubas, binuhat ng 2 tao. So maaaring ikukumpara ngayon yung isang buwig ng ubas, 1 kilo lang sa ating panahon. Pero sa panahon nila, maaaring isang buwig ng ubas ay kumikilo ng 30 to 40 kilos. Biro mo ganun, ano? Nakakita na ba kayo ng santol na malalaki na siguro ganun yung itsura ng isang ubas sa panahon nila, no? So ganun kataba nung panahon nila nung ipinapakita sa banal na kasulatan yon. So sa representative ni Levi ay ganito yung kanilang sitwasyon. Sa representative naman ni Isakar, ito yung mga critic, ito yung mga analyze. Mahuhusay mag-analyze pero na-paralyze din because of doubt dahil sa pagkatakot. Sa lipi naman ni Zebulun ay ito yung mga nangunguna sa pagsasalita na dapat doon lang tayo, hindi na tayo pumunta dito, doon lang tayo sa Ehipto, kahit papano nakakakain tayo ng karne. Yun yung mas gusto sa comfort zone. Ayaw umalis sa comfort zone at mag-take ng risk. No? Ito yung mga pag-uugali na, okay na ako dito. Wala na nang, ayoko na ng pagbabago. Laging merong resistance kung may pagbabago. Kasi comfort zone ko na to. No? Ito namang parehas siya ng pag-uugali ni Dan. No? Hesitant. At hindi handang mag-take ng risk. Sa lipi naman ni Naphtali ay ito yung passive okay lang, yung go with the flow, no? Kung ano yung agos, madaling matangay. Kung sinabing ganun na, hindi tayo mananalo diyan, malalaking tao 'yan, magagapilan tayo, kawawalan tayo, mamatay lang tayo diyan. Ganun ba? Sige, huwag na tayong pumunta diyan. Ganun yung mga dialogue nito, no? Ni Dan. So, ni Naphtali. So, sa lipi ni Manigad ay ganun din, may pagkatakot din. Sila ay nakafocus doon sa comparison ng kakayahan natin, yung manpower, yung lakas natin, compare doon sa kanilang didigmain. So, hindi sila nakafocus doon sa God's power, kundi nakafocus sila doon sa manpower. No? Yung kakayahan, yung abilidad. Ano ba, merong resources tayo. No? Sabi nga yung church daw, may mga kwento sa Pilipinas, yung church, pag nagpapasimula, by faith, nakapag-establish ng church, nakapagpatayo ng church building, naging organized, lumaki. Pero pag lumalaki, ba't nagiging by faith? No? Pag nagpaplano, hindi natin kaya yan, wala tayong pera. Parang gano'n, no? So, gano'n yung nangyayari. So sabi gano'n, kaya nakapokus dun sa manpower, hindi dun sa gagawin ng Diyos. Kaya napuspos sila ng takot. Sa lipi naman ni Asher, ito parehas ito ng ugali ni Zebulun na kung saan ay nandun lamang sa pleasure, doon sa comfort zone, kaya ayaw nang mag-take ng risk. Pero itong si Judah at si Ephraim, si Judah na kung saan representative ay si Caleb, merong pananampalataya, courage to lead, no? Merong pagtitiwala sa Diyos. Si Ephraim, kung saan representative si Joshua, nandun yung pagsunod. At sabing ganun ni Joshua, kung papayagan ng Diyos, malulupig natin. Kung sumasa atin ng Diyos, ay malulupig natin ang mga tao doon sa lupang Kanaan. Pero ano naging response ng Israelita? Sila yung mga nag-uusap-usap doon sa mga kubul-kubul sa kanilang mga bahay. Puspos ng takot. Nireject yung plano ng Diyos, inayawan yung leadership ni Moses, at
Sila yung mga nag-uusap-usap kung ano yung mga dapat gawin. Nagreklamo kay Moses, nagreklamo sa Diyos. Alam niyo yung unbelief, yung doubt, contagious yan eh. No? Nakakahawa. Nakakahawa. At ito ay naapekto sa buong approximately 2 million na Israelites na naglalakbay patungo doon sa lupang Kanaan. Sinasabi ni Moses na huwag kayong matakot. No? Alam niyo po si Dake's Bible, sa kanyang pag-aanalisa ng Biblia, nasabi po niya na bagamat may mga synonymous words tulad ng do not be afraid, do not be fear, ay sinabi niyang meron 365 words na nagsasabing huwag kang matakot. No? 365 na paulit-ulit na binanggit, huwag kang matakot. Biruin po ninyo, enough para po sa bawat araw. Nasabihin sa atin, paggising natin sa umaga, huwag kang matakot. Siguro po nung pumunta tayo dito sa New Zealand, hindi ko alam kung sasabihin nyo, wala akong takot. Pagdating ko sa New Zealand, wala akong pangamba. Di ba, no? Lahat tayo merong, sa transition, sa pag-a-adjust sa bansa, may nakaramdam tayo ng pangamba. No? Nakaramdam tayo ng takot. Pero sa pagbubulay-bulay natin sa biyaya ng Panginoon sa kanyang salita, sa bawat araw na ating kinakaharap, anuman yung ating suliranin, anuman yung ating kalagayan, sa ating pagdiriwang ng pagkilala sa araw ng mga tatay, ay pinapaalalahanan tayo, anuman yung ating sitwasyon, tandaan natin, meron din tayong tatay, meron tayong Diyos, meron tayong Ama na nagsasabi sa atin, anuman ang iyong kalagayan, huwag kang matakot. Sabi niya sa Hebrews chapter 13 verse 6, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Yun yung pangako ng Panginoon. Ang sabi doon sa awit 191 verses 1 to 4, siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan ay natili sa pagkalinga ng makapangyarihan, ay makapagsasabi kay Yahweh, muugkot kanlungan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos sa tangi kong pinagtitiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukoban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang ang nakakatiyak, iingatan niya at ipagsasangalang pagkat siya'y matapat. No? Yun yung pangako ng Panginoon na iingatan tayo. Although, bagamat pwede nating sabihin, bakit may mga Kristiyanong pwedeng napapahamak o nakakaranas ng mga hindi inaasahan at taliwas doon sa pangako na iingatan tayo. Tandaan natin, doon sa kamay ng Diyos at doon sa plano ng Diyos ay meron siyang laging dahilan. Meron siyang pinapayagan na sitwasyon dahil meron siyang plano. At ang plano niya doon sa kanyang karunungan ay para sa ating ikabubuti. Ang prinsipyong binibigay sa atin ang Diyos ay merong pag-iingat sa atin dito sa lupa at siyempre, sabi nga, merong kaligtasan doon sa buhay na walang hanggan. No? So, merong proteksyon ng Diyos sa lupa at tiyak yung pangako na merong kaligtasan sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Oo, maaaring maranasan natin ng karamdaman, maaaring maranasan natin ng aksidente ayon sa plano ng Diyos. Pero ang tiyak ay meron tayong proteksyon, pag-iingat at kaligtasan dahil kay Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Yung buhay natin sa ibabaw ng lupa, maaaring marami tayong tanong. Ito'y pansamantala lamang. Amen? Ito'y pansamantala lamang. Yung buhay natin sa ibabaw ng lupa ay pansamantala lamang. Ang pinakamahalaga ay nangako ang Diyos sa atin na merong buhay na walang hanggan. At ito ay hindi lumalagay sa kalagayan ng 100 taon o 1,000 taon. Ito'y walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos bilang ating Ama ay nag-provide ng kanyang proteksyon habang tayo'y nagbubuhay at nag-provide ng ating kaligtasan pagkatapos ng kamatayan. Amen? Kaya sa ating pagkilala, sa ating mga tatay, isa sa ating pagkilala ay ang ating Diyos na siyang nangako sa atin, na nagbibigay sa atin ng proteksyon at pag-iingat. Pangalawa, sa verse 30, ang sabi dito, the Lord your God who goes before you. No?
Ang sabi ganun, pagkat si Yahweh ang mangunguna sa inyo. No? Isang kapahayagan na kung saan ang Diyos ang siyang mangunguna. Yun yung lagi niyang pinapaalala. Huwag kayong matakot. Bakit? Sapagkat nanguna na ang Diyos. Yun yung pinapaliwanag niya sa bagong henerasyon. Bagamat itong bagong henerasyon, wala silang experience ng katulad ng naranasan ng kanilang mga magulang, o maaring bata pa lamang sila nung makita nilang mahati yung dagat, nung makita nila yung ulap na kung saan kapag araw ay nakapayong sa kanila, at kapag gabi naman ay yung haliging apoy na sumusubaybay sa kanila para tanglawan ng kanilang paglalakbad. Maaring meron silang ilang mga karanasan, pero laging pinapaalala ng kanilang mga magulang, kahit kwento na sinasabing binibigyan diin, huwag kayong matakot. Why? Sapagkat ang Diyos ay nauna na. Ang Diyos ay meron ng plano. Kaya kung tatanggapin natin yung plano ng Diyos, makakaranas tayo ng kapayapaan. Makakaranas tayo ng katiwasayan. Nung nag-pray kaming pumunta dito, maraming pwedeng isipin kung ano yung layunin ng Diyos, no? Kung ano yung layunin ng Diyos, bakit kami pinayagang pumunta dito. Sabi ko nga sa aking isipan, sige, papayagan kitang pumunta sa New Zealand. Pwedeng gawin mong retreat camp yung New Zealand kung kailangan mong mag-retreat, no? Kung kailangan mong mag-retreat, sige, pwede kang pumunta sa New Zealand para gawin mong retreat camp. Or pwedeng, sige, papayagan kitang pumunta sa New Zealand para makita mong hinahanap mo. Pwede ganun no? Or pwedeng, papayagan kitang pumunta sa New Zealand kasi meron akong papakita sa'yo, ipaparana sa'yo, dahil pagbalik mo sa Pilipinas, meron akong ipagagawa sa'yo. Amen? Merong laging layunin kung bakit pinapayagan ng Diyos. Pero magkakaroon ka ng kapayapaan kung buong puso mong tatanggapin at sasabihin mo sa Diyos, Lord, your will be done. Amen? Kung ano kalooban mo, Panginoon, kung mag-i-stay kami ng 3 taon o 5 taon sa New Zealand, yun ang kalooban mo. Masaya kang uuwi sa Pilipinas. Amen? Masaya kang hindi, sayang, dapat parang bigo, nahihiya ako sa mga tao sa Pilipinas, hindi ako nagtagumpay. No, walang ganong kaisipan. Kapag ang kaisipan mo ay, Lord, ito yung kalooban mo kasi meron kang gagawin. Meron kang ipagagawa at meron kang purpose kung bakit ipinaparana sa iyo. Kaya ipinaparana sa iyo for discipline o love discipline, or yung tinatawag na correction, or pwedeng ipinaparana sa iyo for perfection. Para i-purify yung iyong pananampalataya upang lalo pang dumami ang iyong karanasan nang sa gayon, meron kang living testimony. Amen? Sabi nga sabi nga ng isang kababaihan sa Bulacan, bakit pinaranas sa akin na magkaroon ako ng cancer? Para araw-araw meron akong maikwentong kabutihan ng Diyos sa akin. Biro mo, yung isang lalaking laging nagbubuhat ng isang maletang pera dahil doon sa kanyang negosyo. Nung marinig niyang magsalita yung isang babaeng kalbo, sabi niya, bakit ako maraming pera, siya may sakit, pero mas masaya siya kaysa sa akin? Sabi nung lalaki, bakit daw mas masaya yung babae, yung aura ng kanyang mukha, parang nasa langit, samantalang ako maraming pera, pero malungkot ako. Di ba? Kaya yung lalaking yun, nakipagkwentuhan doon sa isang babae na may cancer, at sa tagal-tagal ng kanyang pagkakwentuhan, nasharean siya ng gospel, ngayon yung lalaking yun, pastor na. Amen, no? So, ibig sabihin, may purpose ang Diyos. Ang kailangan lang, tanggapin mo yung kalooban ng Diyos, na lahat ng mga sitwasyon, huwag kang matakot. Merong plano ang Diyos. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, nauna na ang Diyos. Inihahanda. Di ba? Kung nagsasara ang pintuan ng mga trabaho, kasi ayaw ng Diyos sa iyo doon. Di ba? At naghahanda ang Diyos ng magandang pintuan para sa iyo. Amen? So yun yung sinasabi ng Panginoon. Ang kailangan lang, talagang hayaan nating maghari ang Diyos sa atin. Kaya nga sabi nga nun kailangan tanggapin mo talaga si Kristo, hindi lamang Savior. Marami daw kasing tao, tinanggap lang si Kristo bilang Savior. Pero hindi yung kanyang Lordship. Ayaw tanggapin yung kanyang Lordship. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yun . Twin yun magkapatid yun.
Magkasama yun, automatic yun. No? Kaya sabing ganun hayaan mong si Kristo ang maging driver ng buhay mo, ng puso mo. No? At ang panalangin mo, katulad ng panalangin ni Kristo, Lord, your will be done. Di ba ang sermon ni Pastor Jethro nung nakaraang linggo? No? Tulad ng sa langit, mangyari ang iyong kalooban. Sa lupa, tulad ng sa langit. Amen? No? Sabi nga mayroong isang kwento tungkol sa panahon na inaalipin ng mga Amerikano ang mga African slave. Sapagkat walang pinag-aralan, walang etiquette sa pagpasok sa pintuan. So bigla nilang binubuksan yung pintuan. So itong masyadong mga aristocrat na mga Amerikano, masyadong ma-etiquette, sabi niya, tuturuan kita ng tamang pag-uugali sa pagpasok sa pintuan. Kakatuka. Kakatuka muna. Tapos sabi gano'n ng Amerikano, kapag sinabi kong who's there, sabihin mo, my Lord, I am your servant. Ayun, so tinuruan siya ng gano'n. Kaya ang ginawa nung itim ng Afrikano, siya ay humarap sa salamin. Nagano siya, exercise. No? Sabi niya, practice siya. Knock, knock. Sabi niya, who's there? My Lord, I am your servant. So, yun ang lagi niya sinabi. Isang umaga, pupunta siya doon sa kanyang amo. So, excited siya. Sabi niya, magagawa ko na yung matagal ko ng pinractice. Kumatok siya ngayon. Nanginginig pa, natatakot. Sabi niya, katok siya. Sabi niya, knock, knock. Ang sabi nga ng kanyang amo, who's there? Ang sabi niya, lakas ng loob niya. Sigaw siya ng gano'n. Sabi niya, my Lord, you are my servant. Kamali, Kamali na naman. Talagang yung takot, tsaka yung dahil nga hindi alam kung ano gagawin. Pero, minsan ganun, Sa pamumuhay natin, nagahari yung sarili natin. At sinasabi natin sa Panginoon, my Lord, you are my servant. Baka nga sa panalangin natin, inuutusan natin yung Diyos Diba? Sa panalangin natin, masyado tayong demanding, Inuutusan na natin yung Diyos. So, ang ating Diyos bilang ating Ama, nag-iingat, nagpoprotekta, at nangunguna sa atin. At sa verse 31, sabi dito, and in the wilderness where you saw how the Lord your God carried you as a man carries his son in all the way that you went until you came to this place. Pangatlo, nangangalaga sa atin. Dinala niya kay rito at inalagaan tulad ng dapat gawin ng ama sa kanyang anak. No? Ito yung pinakamalagang tungkulin ng pagganap ng Diyos sa atin bilang ating ama. Siya yung nangangalaga sa atin. No? Kung yung titignan yung Awit chapter 23 verses 1 to 6, ay makikita nyo ang ilang kapahayagan doon bilang ating pastol, bilang ating ama. Sabi sa verses 1 to 3, si Yahweh ng aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahimlam niya ako sa luntiang pastulan at tinaking niya ako sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. He will provide. No? Mula sa verse 1 to 3, kapahayagan na ang Diyos ay nagpo-provide. Sabi niya, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay ako sa luntiang pastulan na kung saan kailangan ng isang tupa ng luntiang pastulan. At niyaking niya ako sa tahimik na batisan, kailangan ng tupa ng isang tahimik na batisan upang hindi madistract. At pinapanumbalik ang lakas, siya yung nagpo-provide ng kalakasan at pinapatnubayan sa tamang daan. Sabi niya sa verse 4 naman, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Pagka ikay aking kaagapayan, tungkod mo't pamalo aking gabay at sanggalang. He will protect. No? Bilang Diyos, bilang shepherd, bilang pastol, siya yung nagpoprotekta. Sabi, dumaan man ako sa madilim. Ano man yung ating sitwasyon dito sa New Zealand, ano man yung iniisip natin, ano man yung pangarap natin. Sabi nga nun, dumaan man ako. Though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Sa verse 5, ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na ikita pa nito mga kalaban ko sa aking ulo langis ay binubuhos, sa aking saro pagpapalay lubos-lubos. He will bless. At yung blessing ng Diyos na ibibigay bilang ating Diyos na pastol at ama, ang sabi ganoon, nakikita ng maraming tao. Ang purpose, upang maparangalan ng Diyos. Biruin mo, katulad ng panalangin ni David.
Pwedeng gawin ng Diyos na tulad ng sikat ng araw sa tanghaling tapat ay tataas ka ng Diyos upang magningning, hindi yung kakanyahan mo, hindi kung sino ka man, kung pinag-aralan mo, trabaho mo, ano man meron ka, kundi magningning yung kaluwalhatian ng Diyos sa iyo. No? Sabi sa verse 6, kabutihan at pag-ibig mo sa akin di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay, at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. He will promise, no? Ano man yung sitwasyon, pawang kabutihan ng Panginoon ang siyang mangyayari sa atin. Sa akin pong pagtatapos, sa ating pagdiriwang ng ating mga ama sa lupa at pagkilala sa ating Diyos bilang ating Ama, lagi nating pakatandaan, siya ang ating Ama na nagpoprotekta at nag-iingat sa atin. At dahil doon, tayo ay makakaasa ng kaligtasan. Pangalawa, siya ang ating Ama na nangunguna sa atin at dahil doon ay makakaasa tayo ng katagumpayan. Amen? Pangatlo, siya ang ating Ama na nangangalaga sa atin at dahil doon, makakaranas tayo ng kasaganaan o ng kasapatan. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Maraming salamat po aming Ama, o Diyos namin na banal, 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 makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat sa iyong pangako na anuman ang aming sitwasyon, nauna na po kayo na gumagawa, naghahanda para sa aming ikabubuti. Salamat sa paghubog mo sa amin bilang inyo pong mga anak na lahat ng aming mga karanasan ay para sa aming ikabubuti. Ang nais mo lang sa amin, Panginoon, ay magtiwala sa iyo. Ibigay sa iyo ang lahat ng ang bagay, Panginoon, maging ng aming kinabukasan. Salamat sapagkat pinalalahanan mo kaming huwag kaming matakot. Sapagkat sapat ang iyong biyaya bawat araw. Sapagkat kayo ang Diyos na siyang may hawak ng aming kinabukasan, nangangalaga sa amin, magpoprotekta sa amin, nagmamahal sa amin. Purihin ka, Panginoon, maging sa amin pong pagdiriwang ng mga ama sa tahanan. Pagpalain mo po sila. Maging daluyan, kapahayagan ng iyong pag-ibig, ng iyong pangangalaga, ng iyong proteksyon. At nagpapahayag sa amin ng huwag kaming matakot sapagkat merong Diyos na makapangyarihan sa lahat na sumasa amin. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyong salita. Pagpalain mo sa aming puso. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tinatawagan din natin si Kuya Jojit dito sa harapan. At si Kuya Melchor. At si Kuya Chino. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo. Ang sabi sa Juan ay ganito ang ating mababasa. Malawang ko nang inaasam-asam na makasalo kayo sa hapunang Pampaskwa bago ako magbata. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Hinawakan niya ang saro at nang matapos magpasalamat sa Diyos ay ibinigay sa kanila na sinasabi, kunin ninyo ito at pagkat iyan, sinasabi ko sa inyo na mula ngayon, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang hindi dumating ang kaharian ng Diyos. Dumampot siya ng tinapay at nang matapos magpasalamat ay kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin ninyo ito sa bilang pag-aalaala sa akin. Gayun din naman matapos dinampot niya ang saro at pagkatapos ng maghapunan, at sinabi sa kanila,
Ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo at sa marami. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli niyong ibinigay sa amin upang kami makibahagi sa mga elementong ito ng banal na hapunan. Panginoon, nananampalataya kami na sa aming pagtanggap nito, kayo ay sumasa amin. Kayo ay nasa aming kalagitnaan, Panginoon, na siyang nag-institute ng sakramentong ito ng banal na hapunan. Panginoon, ito ay maging kapahayagan ng aming pakikipag-isa sa inyo at ng inyong pagkamatay sa krus at ng inyong muling pagkabuhay. At gayon din, Panginoon, kami naghihintay sa inyong muling pagbabalik. Maraming salamat po, Panginoon, at nawa ito'y hindi maging katulan sa amin. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manalangin pagpapasalamat si Kuya Jojo. Maraming salamat sa pagkakataon at pribilehiyo na maisagawa namin ang iyong inuutos sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy itong magpahayag sa aming buhay, na habang naglilingkod sa iyo, aming Diyos, ay meron kaming kagalakan at kapayapaan. At patuloy na magbigay sa amin ng paalaala ang iyong misyon, atas sa amin ang aming misyon, na patuloy na ipalaganap ang iyong salita. At patuloy na magbigay sa amin ng inspirasyon ng muling pagparito ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, lalapit po sa inyo ang mga elemento ng ating pong banal na hapunan. Mga kapatid, hawak po ninyo ang tinapay na kalarawan ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabay-sabay po ninyong isubo, gayon din naman ang saro, kalarawan ng kanyang banal na dugo. Sabay-sabay ninyong inumin.
Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy naming kinikilala ang iyong presensya sa aming pong kalagitnaan. Na sa aming pong pakikibahagi ng banal na dulang ng aming Panginoong Jesucristo na siyang aming inaalala ang iyong dakilang pag-ibig. Dahil pinagkaloob mo po siya para sa aming katubusan at kaligtasan na sa kanyang kamatayan sa krus sa bundok ng Kalbaryo ay pinahayag mo ang iyong pag-ibig. Siya'y inilibing sa ikatlong araw ay muli siyang bumangon sa gitna ng mga patay. Taglay ang pag-asa ng aming pagkabuhay na maguli. O Diyos, sa aming pong pag-iwahiwalay ngayong umaga, ipatanggap mo sa bawat isa sa amin ang iyong mayamang bendisyon at ang iyong mayamang pagpapala. At ngayon, tanggapin ninyo masaganang pagpapala ng ating Ama na nasa mga langit. Gayon din naman ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Kaaliwan at subaybay patnubay ng banal na Espiritu. Ang siya nawang sumainyong lahat mula ngayon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen.